Palakpakan muli natin. Ang mga Bonete siblings, family, ayan. Good morning po sa inyong lahat at welcome po na naman po sa iRadio. Araw po ng Thursday, bali Friday naman sa inyo dyan, November 16, 2023. At meron na lang tayong, ilang days na lang ba? November 17 na sa kanila. 39 days o 38 days na lang dyan. Naku, biro mo yung bilis ng araw. At Pasko na. Yes! So exciting. And, ay, naku, buhay talaga. Alika, pitpiting ko yung daliri ng kamakpain. Ay, kaya ko kumanta na mataas. Para Kala mo lang hindi. mapahiyaw ka dyan ng lulupit ng mga boses. Magmula doon sa 38 days na lang. pinakamata, 38 days. Doon. 38 Dito, days. 39 days dito. Yes. Alright, tayo nako. Excited lahat para sa darating na Kapaskuhan. Ano yan? Ganun naman lagi. Excited. Diba? Dapat Excited. excited tayo sa pag-remember ng kapanganakan ni Jesus. Dapat. Diba? Hindi lang tuwing sasapit ang Christmas. Dapat everyday. Oo, syempre. Yeah, para mas napipil natin yung pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon Diyos. Yun ang pinahihintay nating lahat eh. Itong ginagalawan natin sa mundo, temporary yan. Iiwanan natin yan. Eventually, mawawala tayo sa mundong ito. Lahat ng anuman ang meron tayong naipundar, hindi natin maisasama sa hukay natin yan. Kaya ang ating dapat pinaghahandaan yung pagbabalik ng ating Panginoon at kukunin niya tayo para isama niya tayo sa kanyang kaharian. Hallelujah! Di ba yan ang gusto natin lahat? Ano? Doon wala nang paghihirap, walang cancer, walang sakit, walang problema walang therapy doon, walang sakit sa pera doon. Lahat doon at saka hindi nakakaramdam ng walang gutom. Hindi tayo nagugutom doon. Lahat masaya. Hindi tayo tumatanda. Everything is good. Hindi katulad dito sa lupa dahil nandito ang demonyo, si Satanas dito kasi pinabaksak eh. So, nandito naghahari ang kasamaan. But doon, wala pong kasamaan doon. Puro kabutihan lamang at kasama natin ang Panginoon sa lugar na yan. Okay? Ngayon makakasama po natin, may bago tayong special guest. May bagong special guest. Oh, may bagong special guest. Tama naman kumukonta ka na naman. Hindi kasi sige. Meron lang akong sinasagot dito. Kayo, pinagkakabisihan niya. Hindi, andyan si Doc Milo Zeta. Oh, Nice to see you back, sabi. Kasi hindi niya daw tayo nakikita sa FB Live at saka sa YouTube. Sabi ko, Ay. everyday po kami nagla-live. oh, Pastor, everyday po kami rito. Baka kayo po ang ihanapin nyo lang po, iRadio LA. Oo. Ayan. Wala po kami sablay dito everyday. Everyday po. Wish ko lang po yung taga iRadio Manila maumpisahan na. Kaya nice to see you back po. Ayan. Nice to see you back. Pastor Milo Okay, Zeta. thank you po, Maraming gabi po Pastor. sa inyong lahat. Okay, ikaw naman ang bumati. Ay, salamat. Oh. Ayan na naman tayo. Salamat naman. Mag-uumpisa Salamat. Wala talaga ito. Magandang. Yes, sumabi. Magandang po tayo lahat. Whether they like it or not. Ayan. Wow. Kumain kasi ako ngayon ng ng chicken. Dami na naman kinain. Ang dami ko. Kasi ayaw ko kakain ng ganun karami. Bad yun eh. Konti na lang titilaok na ito eh. Bumili kami ng Popeye chicken. Popeye chicken. Tapos yung may biscuit na nilalagyan ko ng ano ba yung nilalagyan? Honey. Malutong na chicken. Ayun. Meron bang Popeye sa Pilipinas? Wala pa yata. Si Popeyes. si Brutus. Popeyes, yan po yung chicken na crunchy. Ano ba? Louisiana style. Louisiana. Yan. Yun ang mga Yes.
chicken na mga itim, na mga Okay. yan, yung mga taga Louisiana, mga itim na mga ano dyan, halos. Yes. Yan na. Tapos meron silang recipe ginawa doon sa sauce. Oo, Na yung yun, kanilang naiiba. Yung kakaibang doon sila yumaman doon. Yung Okay. Naka-invento Anyway, na yun. yun ang meron na kasi dito sa amin. Matagal na. Yun. Mm. But anyway, again, I know everybody is busy preparing for lunch. Yes. Pero kung katatapos nyo lang kumain, Pengi edi, naman. pwede naman kumain uli. Maya-maya. Pengi diba? naman, makikikain ka. Meron na daw Popeye doon. Meron? Ah. Siyempre, Pilipinas pa. Alam ko yung El Pollo Loco, meron matagal Ay, na. matagal na yan. El Pollo. El Pollo Loco. Loco. The crazy Alam mo naman chicken. sa Pilipinas laging ano na yan, westernized na tayo. Yun. Ayan. Buong mundo Wala na yung influenced by the wala Western na tayong country. pagiging ano natin doon. Anyway, ayun. So, luto-luto lang kayo dyan habang nanonood o nakikinig. Kinig-kinig lang para mamaya, lalo higit sa lahat sa ating salita ng buhay, si Pastora, sino nga ba yun? Mary Jane. Mary Jane Omley. Oo. Yan, Saboy Omley. Iyon. Matagal-tagal na rin natin siya hindi na imbitahan dito. Kasi ipag-pray po natin, may sakit uli si Pastor Jane. Oo. Dapat siya ngayon Yan. Pastor, pagaling ka po. Nanonood siya Pagaling ngayon. ka, Pastor, ha? Linggo-linggo na yan, Nainis ka Pastor, ha? namin, ha? Dapat Mukhang suki ka na ng ano. dapat kain-kain ng mga ano dyan, yung mga Exercise. panlaban sa mga sakit. Aha. Exercise yan, Pastor. Ayan. Sige. Sumayaw. Sino yan? Ano ba yung Christmas song? Mobile Sounds. Ayan na. Okay. Yes. Umpisa na natin na magbati. Bati na ta. Ang buwan naman natin ngayon. Si Rachel Joy Bunete. Quezon City. Rejoice Hopelia from Teresa Rizal. Alona Velasco from Taytay. Tama ba ako? Yeah. Marivic Lejano Cruz from Caloocan City. I-correct niya ako pag mali Edsel from Cagayan Valley. Excel. Jerry Corpus, of course, Sipag. Sabi na lang natin Sipag. Yan. Susan Bitonio Corpus. Not knowing na yung lugar Pero syempre lagi naman siya nandito. Erica Cachuela, ang ating winner kahapon, taga Rizal. Ang maganda kong kumare Nunez. Yan. Hello. Frank Lang Ramacula. Frank Lang Ramacula. Valentine po, Mansi. Anong Valentine? Frank Lang Ramacula from Quezon City ba? Marichu Gamos from Rizal. Jang Valenzuela from Rizal din yan. Hello, John. Laurelyn Surato from Novaliches, Quezon City. Mel Cruz from Sipag. Sipag. Doc Nilo Sita from... Taga saan ba si Doc Nilo? Laguna ba? Not so sure. Nasa Anyway, Philippines. basta Philippines. Philippines. Okay. Maribeth Gamos, thank you. Hello. Lagi siya mag-share sa atin. Rosie Culiba from Quezon. Ayan. Eka Andes Velasco. Rat-ratin mo na, baby. At Kipala City. Siyempre, andyan si Rejoice Orfilia. Kasama si Nanay Dolor. Grabe siya. Hello, Nanay Dolor. Si Nanay Dolor, si RJ. Huwag na pong Si sasagot. Moa. Si Moa at si Matthew. Miss you, Mama. Abangan nyo yung bagong ano ba yun? Yung station ID ni Matthew. Ayan. Yan ang pinasasabi ka ng lahat. Ayan, Susan Bitonio Corpus from Cagayan Valley din. Ayan. Ilocano, Tuktoy. Ilocano na. Ayan, good morning po sa inyong lahat dyan. Nyamatan. Pakiulit daw po ni Nanay Dolor mga 2,000 times. Oo nga. Wag na pong sasagot. Bigyan na uli ng cellphone si Nanay Si Dolor. Nanay Dolor Cristobal. Namimiss ko na yung kanyang mama. Mama, chup-chup. Si Pastora Mary Grace Bo. Nag-trending yan Wag na pong sasagot. Ay, nako, nag-trending.
Okay, Nanay Dolor. Cristobal, 2,000 times. O, ayan ha. 2,000. Nakalagay na dyan, 2,000 times. Mauumay ka na. Amazing na. 2,000 times. Tayo magsimba, magising at pagbangon, tayo magsilakad. 38 days na lang. Oh, may gulay. Isang buwan at isang linggo na lang. Ellen Gonzalez. Laban lang. Laban lang, Ellen Gonzalez. Laban lang. Hello po. Sa na. Sukol. Tayo magkakaroon. Sukol. 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 Ano ba sukol? Laban. Sukol ba yun? Oo. Sukol lang. Ay, nako. Para sa mga Cebuano, mga... Salamat sa araw na to. Ang bilis ng panahon. Biyernes na bukas. Sa kanila ay Friday, weekend naman sa kanila. Magtatapon ako ng basura. Ganun kabilis ang Kapag panahon natin. nagpapanta. Super. Lahat po nagtataka ang bilis ng oras. Si bilis ng Eka, panahon. gusto niya lomi. Bumili ka na lang, magluto ka. Madali lang lomi, di ba, lutuin? Lomi. Ellen Pastora ba? Pastora Ellen C. Gonzalez. Ayan. Are you sure? Papasyal kami sa inyo sa LA at mag-guest live sa iRadio Ay! LA. Sige po, walang problema. Sige po. Oh, welcome. Sa LA ba kayo pupunta o anong state po? Tuluyang ng Vicky. Andito kami sa Los Angeles po. Yan. Sa LA kami. Nasa US ba siya, no? Wala. Pastor Milo? Pag nagpunta daw, Pag next year, di ba? nagpunta. Next year, September. Oh, yeah. Yeah, matagal pa po yan. Ayos Pero yan. okay lang po. Oh. Tina Tabernalia. How about Sina? Tina Tabernalia. Hello, hello, hello. Sino pa? Ang kampana ay tuluyang ligis. Pantayo. Eka, ano ba? Pandit mo na. Mami Karing Pasqua. Hello, Mother. Hello, good morning, Ega. Have you had your breakfast? I like to you at Longganisa, please. Ay, naku, Oy. Mami. Huwag kang kakain yan. Longganisa, Mother. Isausaw mo sa pinakurak. Mami, huwag ka na magdadala niyan pag uwi mo. Baka madali ka na Oo, naman. may sa- warning. May warning ka na, Mami. Winarning. Delikado yan. Ellen T. Gonzalez. Ayun na. Ayan. Lumaban na. Sukol. Ellen, iba yung Elaine Gonzalez. Sukol Alam mo, din yan. nalilito pa rin ako kung sino talagang pastora. Kasi nahiya na ako magtanong. Basta, ayan. Malilimutin ka na. Oo, sa dami niya, no? Ikaw kaya. Oo nga, no? Maligo muna ako, nakatune in po. Ay, maliligo daw po siya. Sige, sige. Okay. Ay, Araw ng Pasko. Aha. Ang Pasko darating. sino yung winner natin kagabi sa ano? Si Erica Cachuela. Ay, hindi siya winner. Ano? Hindi niya, sa ano. hindi niya nakuha yung jackpot. Hindi, wala siyang paninindigan. Nawala pa ni... Ano yun, di ba, kaibigan ni ano? Nila Eka. Kaya naman pala. Mga walang paninindigan. Ay, grabe ka naman. Ayan, naman eh. Oo. Hello, Corpus Hilda. Mamaya, magtatawag naman tayo, iba naman. Oo. Meron uli nun? Henyo naman. Oh. May henyo tayo, mama. Hello, Ate Berna Delphine. Good morning po, ate. Hello, kaka. Si Kaka. May na... Hindi po ako yun, Marty, ha? Palaka. Ay, hindi pala siya. Si ano pala yon? Hindi si Erica Cachuela kagabi. Sino nga ba yan? Yeah. Chris Felisa Biando. Yun. Aha. Si Chris Naalala ko Felisa Biando. Kasi sila magpe-friendship. Oo. Yung look-alike ni ano, ni Rejoice. Bakit po wala ako dito po ako? Bonete. Ay, kanina pa kita binanggit. Sino? Rosa Culibaw. Hindi ka nakikinig. Hindi, wala siya. Hindi. Palibasa, it's gotta be the hair. Naayos mo na naman siguro ang buhok mo, ano? Grabe ka. Oy, lagi ano Nakasulat yan. ka dito, number 17. Pag matulog yan, yung buhok niya nakakulambo. Pero yung katawan niya Inaway hindi. daw ni Eka si Chris Biando. Bakit? Kasi nagbago isip. Sana may kaparte siya nga. Siguro hindi na sila nilibre ng ng Jollibee. Wala. Hindi sumabla. Hindi sila. Ayos na jackpot na Nagpalit pa eh. Kasi ginawa mong 500, yun tuloy. Ay, hindi. Naawa ako eh. Baka mga yan. At least manalot
At least, sigurado na, may panalo na siya. Bagay. Oo. Okay lang yun. Oo. Kaya, lalaki na naman ang ating Jackpot. jackpot. 1,500. 1,500 pesos. Pesos. Yan. Ating jackpot. Sino Hindi tuloy sila nakapag-Jollibee. Maawa naman kayo, 500 lang yun. Tapos, ilang kayo magja-Jollibee. Oh, lumit na nga yung Jollibee nila. Gaganyan lang yung... Yung peach mango pa dyan, napakaliit. Dito, lalaki Dito, na. laki, kasi laki ng cellphone ko. Ito. Yan. Sila, ganyan. Nakakain ko lang nung grabe may nagbigay sa akin. Sarap. Okay, my favorite. Hello, Marilu Alvarado na Pire. Good morning, Hello. everyone. Sabi niya, good Magandang morning. morning sa inyo dyan. At pakishare naman ninyo yung ating iRadio sa inyong mga friends. Yeah, sa mga friendship niya dyan. For now, we have 143 comments. 9 shares pa lang. Ano ba yan? Sipagan naman. Ko lang peach mango. Oh. Hindi Yan. lang daw siya mating. Alam, nalaman kong maliit. Nung pabalik kami dito last year, sa airport, kumain kami sa Jollibee. Grabe. Ganito kaliit yung peach mango pa eh. Hindi peach mango yun. Alit! Peach mango! Yun. Maliit Hello, yun. Edison Pajares. Hello, Edison. Meron ba tayong mga birthday celebrant ngayon? Itong araw na ito? Wala? Aba. Science. Ay, nako. Iba, excited na dahil namimili na sila ng mga pangregalo. Ay, oo. At Sarap syempre, mamili, no? ito na problema na naman ang ating MMDA Bakit? dahil sa mga strike ng mga Si King Bon, anak ni Eka, birthday mga niya sa sasakyan, 20. mga pasahero. Walang pahirapan na naman kasi Alin? nag-strike na naman ang mga jeepney ngayon. Huwag yun na maitaon ngayon. Grabe naman yun. Meron namang mga Pagtapos na lang ng Pasko. patapusin mo na Pasko at bagong taon. Ano kaya? Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Tanging araw natin pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Ang pag-ibig ng kahari. Birthday ni King Bon sa 20. Birthday! Oh, happy birthday! Ayan, happy birthday, King Bon. Sino to? Ayan, maghahanda. Si Paula Pajares pala. Maghahanda si Eka niya, sigurado. Ipasasara nila yung karsada nila. Hindi, yung bintana nila. para walang papasok. Pati pintuan At pasasara. saka pintuan. Sarado po. Hello, Paula Pajares. Lagyan natin dyan. Okay, be ready po kayo dyan at mamaya magtatawag na naman po ang ating AI. Siya ang pipili kung sino yung matatawag. Ang problema lang nito sa AI, minsan nauulit niya yung natawagan na. Di wag gumamit ng AI. Paano? Pwede. Si Roretta. Yung AI Magkaaway na sila yan. ni Rejoice. Hindi sila magkabate. Hindi sila Maganda yung magkasama. Roretta. Si Roretta na lang. Roretta na lang. Kamaniwala dyan sa AI na. Artificial yan. Kaya nga, artificial. Okay? AI, ang ingay. AI. Yeah. Ang ingay. Diba? AI. Meron na nga kami gumagamit sa opisina ng AI. Hindi mo na kailangan mag-hire ng mga magagaling magsalita. Na yung mga mukha nila, makakapili ka pa. Tapos kung anong boses ang gusto mong gamitin. Ganda, galing. Yan. Bibili nga tayo yan dito sa Ang alin? ng AI. AI. Para siya yung gagamitin natin co-host. Bakit? Ako? Ha? Wala ba ako dito sa tabi mo? Hindi pag wala ka. Ay, pag wala lang. May co-host tayo. Andiyan naman si... Kukunin ko si Marjorie Kilan. si Ellen. Ellen. Si Ellen. Ellen the Generous. Ellen.
Hello, Marjorie Kilan. Saka si Lola, ano ba? Ha? Si Lola, Ewan. Jenny. Lola Epang. Ginawan Abelon. Hello. From Cagayan Valley. Ayan. Pakishare po natin ng iRadio sa inyo mga friends. Sa mga friendster nyo, Oo. Nang sa ganun ay makarinig din sila ng mga magandang balita. Lalo ngayon si Pastora Mary Jane Omri ang magsasalita ngayon. Ayun. Ang ating guest speaker. Yeah, happy birthday! Pinapasabi na ng Rosie Culibao. Si Alvin Quateros. Happy birthday! Pamangkin niya. Mm. Nagumagawa ng bahay ko ngayon. Nagumagawa. Nagumagawa. Ay, ginanong ko pa, nagumagawa ng bahay niya ngayon. Yun ang kanilang Ayun. handyman. Si Alvin Quateros. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Sana'y malasing mo kami. Alvin Quateros. Birthday niya. Pamangkin nagumagawa ng bahay. Yes. Binasa ko. Akala ko salitang iba na gorwat. Na gumagawa Ba? ng bahay. Ay, yan Papagawa pala. ng bahay. Yan pala, ano. Yayamanin, no? Buti pa siya. May gumagawa. Yayamanin. Yayamanin. Papa-expand ng bahay. Sana L. Papa-extend ng bahay. Gusto daw ni King Von magsangyap. Sakto, maraming damo dito sa likod. Ayos! Ayos yan. Yan. Sangyap. Ewan ko mga Korean sang- sa atin patok na patok yung mga Ay, Korean. syempre, dahil dyan sa mga teledrama na yan, telenovela. Dito, mga Koreano dito. Oy, patok na patok sila dito yung Yeah. BTS. Yeah. Grabe ang mga concert nila dito yung BTS. Mamamatay yung mga ibang lahi sa kanila. Alam mo, lalabanan namin yan. Na ano? Yung BTS na yan. Ano kayo? Pastor James, Ito BS. ako, si Pastor Sunny, si Brother Sammy. Tatalunin na yung BTS. Saan nyo tatalunin? Ganyan, magaganyan din yan. Ano daw kayo? TBS. Tandang batang senior. Ayaw mapang-api kayo. TBS. Tandang botang senior. Binalot sa supot. Sige. Pag sumikat kaming apat, hindi namin kayo papansinin. Look at me. Ha? Bakit? Pag sumikat. Tanda mo yan. Ay, tandang-tanda ko pa. Balang araw. Ano, bullet day? Bullet day. Susuportahan ka daw ni Eka. Ayun. Tamo may supporter na ako ngayon. Mga TBS. Makatao na naman to. Gabi halakakan yung dalawa ni. Pag sumikat si Lolo, my flashlight. Ewan ko sa inyo. You are the sunshine of my life. Ayan, tinan mo, nakalimutan. Station ID na pala. Lumagpas na ako sa oras. Okay. Kakanta tayo ng Christmas song naman. Pasko na. Ayan na. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 33 minuto. Makalipas ang ikapito ng gabi.
Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Johnny Ginawan Abelong. Ay, binanggit na kita kanina. Pero sabi niya, pa-shout out ang pogi mong viewer. Ma'am Shi, ganun. Johnny Ginawan Abelong. Sige na nga. Lakas ng loob. May description pa talaga, ganon. Eto na yung winner kahapon na walang akala natin may pananindigan, hindi tuloy napakain yung mga amiga niya ng Jollibee. Napadala ko na yan, ha? Feliz Abiando. Napadala ko na Bagong yan. gising na naman siguro to. Ayan. Hello, Be. Blinak mo kami ni Erica kahapon. Binalik na kayo ngayon. Wala na kasi ubus na yun na panalunan niya. Humihingi ng balato. Blinak kahapon. Oo, bayad na yan. Kaya nga, blinak niya yung mga kaibigan niya kahapon. Hihingi ng balato, gano'n. 500 humihingi pa ng balato. Hindi kasi nagbago isip niya, dapat 1,000 siya. Binibigyan ko na nga siya ng hint. Sigurado ka! Sinasabi ko walang paninindigan eh. Pag kayo ng pinili mo, yun na, malay mo, yun na yun. Yung mga malay-malay na yun, maraming hindi nagkakamalay dyan. Hindi na nagkamalay. Ay, batiin natin si Andy Tolentino Alcantara. Hello. Ayan. Welcome. Welcome back! Ayan. Good morning, Popsi and Popsi. Ay, Mamsi and Popsi. Ayan. At sa buong iRadio fam. Ayan. Please. Si ano yan, di ba? Si Erson. Erson, ha? Alam mo na, kita-kits tayo uli, ha? Kailan? Pagdating ng panahon. Ayan. Pagdating ng panahon. Ayan ako. Pakakantayin ko siya uli. Tigil na yan, hindi ko makaya. Yung paborito mo yan. Alam mo yan? Napupwisit ka. Ayan. Kasi, okay. Okay, yay. Luwabag yan, oh. Yay. Nakainom ako. Hot water. Ayan, oh. Ayan. Hello, Pastor Ike Dumanico. Ay, ang cute ko daw. Ang ibig mong sabihin ng cute ay maliit at bow-legged. Thank you po. Pachi, okay ka na? Ha? Sabi niya, si Pachi. Ako na naman nakikita ng mga yan. Bakit ba laging Ay, sino naman? pinag-iinitan ako? Ano na naman ilalagay mo? Ang hirap-hirap kantahin yan. Kaya mo yan? Tapos ang taas-taas na naman. Ano na naman ang template ko? Ay, nako. Ayan. Huwag kayong alis dyan. Kasi kami hindi aalis dito. Hello, Pastor Ay. Kumusta na po kayo? Ayan. Good morning po. Bisi-bisihan po kayo sa inyong ministry. Magulat ka, Lolo, pag di ka na namin nakita. Ba? Sabing gano'n. Hindi ako magugulat. Matutuwa ako. Hindi, pag ikaw daw ay hindi na nakita. Ayan. Ayan ba yan? Okay. Okay. Ang gabing payapa sa kapanganakan ni Heso Kristo. Diba? Ang gulo-gulo natin yan, tapos biglang, uy, tahimik. Ano yan ba yung tungtong niya? Ayan. Yan, sing with me. Kantahan tayo, oh. Tapos na bala yun. Ayan, di ba? Ganda, no? Yung lyrics niya. Ang gabing payapa.
Batiin muna natin sila Anadio Sawyer. Brother Sammy Santos. Sino pa? Laura Pili Novelosa. Okay, ready na yung mga telepono dyan. Meron na ba? Pakicheck ninyo at magtatawag na tayo. Sana nakasubscribe na kayo. Oo, sana mag-subscribe. Ayan. Hindi, ayaw. Hindi pa siya Friendster. Mag-ano ka, maglagay ka lang ng test. Yung Ayaw. comments. Ginanon ko na. Ganon. Okay. Ayaw talaga. Okay. I like the song. Nice voice. Grabe, falsetto. It's a yes for me. Ano? The voice? Ganon? Grabe siya, oh. Okay. Sino pa nandito? Ayan si Andy Tolentino Alcantara. Si Erson. Naku, pag narinig niyo pong kumanta yan, pakantahin niyo. Ayan. Napakaganda ng voice niya. Pang ano ba? Pang American Idol, Pinoy Idol. Yan. Ganda. Pogi pa. Grabe. Ano na nangyari? Si ano yan? Yung sa asawa niya yan. Yan. Okay, kayo ba yung mga kumakain na po ba kayo? Anong oras na ba doon ngayon? 11:44. Kayo ba'y nanananghalian na? Alam mo, ang miss na miss ko, ang gusto kong kainin, yung may masarap magluto ng adobong sitaw. Adobong sitaw. Tapos, ang sinasama ay yung maliliit na hiwa ng karne ng baboy. Yon. Ayan, pag-check niyo po yung mga tepalon. Baka nagre-ring yan, hindi nyo lang nakikita. Sayang naman. Okay. Hello? Hello? Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your nose. Wala, what's going on? What's going on? Yes. Alright. Kami po'y namamasko. Buksan nyo minsan lang isang Pasko. Ayan. Check your tipilon. Sabi ni Ika. Check your tipilon. Ayan, sayang naman. Yung mga nakaantabay dyan, marami dyan. Si ano to? Yeah. Ang dati niyang nagbago siya ng pangalan eh. Ay, hindi sila nag-check Ayan. Sayang. Tatlo na Check-in lang nila eh. Ay, nako. Check-in lang. Sayang. Okay. Ako magsasabi. Watching na lang siya kanina, nag-check-in siya. Kasi kumakain na sila. Okay, hanap tayo dito. Marami dyan. Sa umaga po, napakahirap pong maligo. Yan ang problema ko tuwing umaga. Ang hirap maligo. Kaya ginagawa ko, sa gabi ako naliligo! Para mas mabilis. Baka may work siya. No? I-try mo lang. Baka sakaling siguro. Diba? Ay! I-check nyo! Pang-apat na siya. Kasi mga alanganin yung oras eh. Baka nagkakainan sila. Ayan! Ayan na sinasabi ko. Wow! Ang pogi naman. Long time no see. Long time no see po. Kakatapos lang po ng isang pasyente.
Ma'am si and Popsy, hello po sa inyo. Hello. And sa buong Radio family, hello po. Galit ako sa iyo. Si Erson, ayan. Si Andy. Nagtatampo Galit ko po sa kayo iyo. sa akin. Bakit po kayo nagalit sa akin? Ayan, yan po sinasabi namin si Erson. Yan. Gwapo Hello na, po. ang galing-galing pa kumanta niyan. Tagal na wala. Mana lang po sa inyo. Nye. Wala na yung Magsa-shoutout pasyente lang mo? po Wala ako. na? Ah. Kakababa lang po ng pasyente. Shoutout po sa buong staff ng Antipolo City Health Office. Hello po sa inyong lahat. Hello. And at the same time, sa Barangay Health Station po ng De La Paz, kinamang Ayan. Ipon, Sa sa De La Paz kabila po. pong station. Hello Oh, po sa yung mga inyo. taga-barangay de La Paz dyan, puntahan nyo na sila doon, no? Oo. Pagka may sakit kayo, hanapin niyo si Erson. Ah. Opo, punta lang po kayo dito sa City Health Office and Ayan. assist po natin hanggang kaya po natin. Ayan. Nagbubunot ba kayo ng ngipin dyan? Hindi Ay. naman dentista yan. Meron po before pandemic, kaya lang binaba po ngayon lahat sa mga barangay health station. Sa lahat po ng barangay health station sa Antipolo, Oh. nagbubunot po tayo ng ngipin Oh. dyan. Ayun. Kita mo yan. Yes po. Ano ito? Public service? Yung parang gano'n? Yes yung, po, libre po ang bunot ng ngipin po Sige. dito sa Pwedeng Antipolo. papasta na lang. Ah. May Hindi nagpapasta, po pa bunot po kaya ng agad. budget ang pasta. Teka muna. Bunot lang po Umpisa talaga. na natin to. Alam kung bakit ka namin tinawagan. Na-excite po ako kung bakit niyo ako tinawagan. Ayan. Ito yung parang henyo style. Yung ano, magbibigay ako ng isang question tapos yung word na every word na babanggitin mo is 100 pesos each. Oh my God. The more na marami kang mabibigay na word is mas marami, the more chances of winning. Ayan. Sige po. Ready ka na ba? Ha? Nakakakaba po kasi mostly sa replay ako nakakapanood minsan-minsan. Naku dito, in reality na ngayon to. Ayan. Okay po, sige po. Okay, ready. Eto na. For 1 minute, Itbulaga, ano lang. Itbulaga ba yan? Ano ba tawag doon? EAT, sabi niya. TBJ. TVJ. 45 Ano seconds po to lang sa sila song? tayo, 1 minute tayo rito. Okay? Sige po. Sa loob ng 1 minuto, magbigay ng pagkain na merong cheese. Na merong cheese. Word na Spaghetti. cheese. Word na cheese. Ready ka na Ang ba? word na cheese. Oo. Ready ka na ba? Word Get na ready. cheese. Get set. Go! Cheese dog. Cheese Cheese dog, stick. isa. Cheese sticks. Cheese steak, hindi kasali. Cheese ring. Cheese ring, hindi kasali. Cheese pimiento. Hindi kasali. Cream cheese. Dalawa. Hando, cream. Oh my God! Mozzarella cheese? Yung ano, yung gano'n, no? Yung happy birthday to you. Cheese, 30 seconds. oh my God! Cheese dog? Ay, nasabi ko na. Sabi mo na. Yung happy birthday to you. Happy birthday to you. Ibinublow Macaroni. natin. 40 seconds. Yung binublow natin. Binublo. 45 seconds. Cheesecake? Cheesecake? Yan. Ayan, cheesecake. Oh my God! oh, 50 seconds. 10, oh, 9, ano pa? 8, 7, Oh my God! Six. Cheese rolls? 5. Cheese roll. Pasok. Oh my God! Ah. Wow, thank you. 1. Okay. Ang dami nga. Cheesecake. Meron na siyang cheesecake. May cheese, ano na ba? Cheese roll, okay. Sayang- Cheeseburger. sayang Cheeseburger. A cheeseburger. Meron na Favorite cheese ko pa dog, naman yun. cream cheese, Cream cheesecake, cheese. at saka cheese roll. Ah. So, meron kang 400 pesos eh. 400 din, no? Wow! Tingnan Thank mo you yan, so much po! tagal na wala, pero tingnan mo, natawagan pa early rin. ng Christmas bonus from iRadio. Ang sarap sa puso. Ay, teka, may tatanong ako sa'yo. Pupunta ka ba doon sa anniversary? Sobrang lapit lang po namin talaga? dyan. Malapit lang sa, kayo doon. sa venue. Oh, December 23. ayan. Oh, wow. Ikaw, Erson, pag di ka pa pumunta, Kumanta ka doon. ipakikidnap kita pag di ka pumunta ron. Last time pa pumunta po ako, Papi. Ay, oo, yun doon nun sa resort. Pero this time, nandun po kayo. kasama kaya pag doon, yun, alam mo na. Nabubulol. gusto ko po yung nabubulol-bulol. Sabi ni Eka,
Saan daw ba yung clinic at magpapabunod siya kahit hindi pa sira ipin niya? Hindi, papubunot nila yung dila niya. Hindi po Handa na daw siya bubunutin kapag magbungal. po. Sige. Pero masaya ako kung makikita ko si Eka sa Antipolo. Si Ay, Eka? pupunta yan. Makikita mo yon. Sa By gusto niya 23rd pupunta siya, po. kahit may trangkaso yan, pupunta yan doon. Huwag naman. Ay, Huwag naman po. Ay, nako. Erson, thank you ha. Po, thank you so much po Huwag sa time. makakalimot Sobrang ha. gusto Dito po kayo. lang naman kami. Hindi po. Hindi po. Ayan. Okay. Thank you. God bless sa'yo. Bye, Mama. God bless din po. More power to our radio. I love you. Bye-bye. Bye, Erson. Bye po. Ayan, si Erson Alcantara, si Angie. Ay, nako. Naka 400 Ah. pogi, ano, Nakakamiss yan. Galing umataw. artistahin yan sa, ano, Oo. sa first son, no? Ang first son, pang-artista ang datingan. Grabe siya, oh. Ayan. Oh. So, Ang sabi ni Eka, magpapapicture siya uli. ah, Pupunta siya sa iyo, magpapabunot kahit buo pa ipin niya. oo. Oh, Erson, sama mo nga pala si... Ano ba nga si Doktora ba yun? Justiniano? Ayun, ayun. Sama mo. At nang mas masaya. Malay mo, makapag-uwi ka ng isang sakong bigas. Mm-mm. May mga bigas tayong pamimigay din doon sa araw na yun. Yeah. Okay. Meron pa ba tayong time? Wala. 7 minutes na lang. Oh. Di bale. Di bale. Next. Ano, nakaka-excite kasi marami na nag-i-email sa akin, nagte-text sa akin sa kung pupunta ba daw kami dyan sa anniversary. Ang sabi ko po ay hindi pa sure. Kasi po ay nakapending pa po yung aking petition, yung request na for vacation. Wala pa kasi akong wala pa akong isang taon sa trabaho. Bago kasi itong trabahong department na na-assign sa akin, kaya hindi po tayo nakakasiguradong makakauwi pa tayo ng itong anniversary. But anyway, no matter what, makakasama nyo naman kami in spirit. Diba? So, who knows? Pag-pray na lang natin kung kami makakauwi. God's will po yan. Mahirap po mangako kasi kahit masabihin namin, makakarating kami dyan, tapos di nangyari. So, madi-disappoint lang. Naku ka, Pachi. Sa barangay ka magpaliwanag. Che! Ang dami kontrabida, no? Nakakainis. Ito, pag tinawagan ko itong babaeng ito, walang naisagot to, miski isa. Talagang... Sabi ni Eka, dapat pala, Mamshi, hiningin natin ang number ni Sir Erson for emergency purpose only. Sinama nila yon. Meron pa nga dati sumasayaw eh. Di ba may sumayaw pa? Oo. May Sumayaw pa choreography. sila. May choreography pa. First prize winner po, 3,000 pesos. Second prize, At 2,000. baka tumaas pa. Consolation prize of 1K. Doon naman sa third winner. Ayan. May bonus pa yan. Malay ninyo, may kasama pang gift certificate yan. Ayan. Malay natin. Hello, Kevin Pasqua sa Dubai. Ayan. Ang lakas daw ng ulan doon. Umuulan doon? Ay, ang sarap. Isang beses lang umulan dito, hinagingan lang kami. Dito kasi dumadapli siyang bakit ano? Si Mama Lala nagpa-practice na sa sayaw niya. May sarili siyang sayaw. What's going on? Ewan ko, nag-corrupt yung aking Can you hear me? Can you hear me? Yes, meron yan. Ayan, 3 minutes na lang. 3 minutes na lang. Ano yun? Yung music lang? Yan. No? Okay. Nagkakaroon ng nakokorrupt yung mga music ko minsan. Ayan. Ay. Okay, Ibig tuloy-tuloy. sabihin si Mama Lala daw ay nagpa-practice na ng sarili niyang sayaw. Magaling yan, ha? Bakit? Yes! Bakit hindi? Balita ko malakas ang ulan at bahay. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Okay, dokie. Ba't ang hiling mo sa ganyan? Kiduki. Siyempre, yun, adlib. Sabi pala, kay Rachel daw ay hirap daw kasing kasi maraming birthday.
Kain dito, kain doon. Maraming Sabay ano. kakanta ng balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Maraming temptation kaya gano'n. Hindi Ako nga, napapakain. Hindi ako, bawal kasi sa akin talaga kumain ng madami. hindi kaya ng power niya. Pag kumain ako ng madami, andito parang hindi na bumababa. Kasi meron pa akong yung hayatal ba tawag doon? Hayatal hernia. Ano 'yun? Yun nakabukas yung aking ano. Esophagus. No, it's the stomach. Mm. Nakabukas siya. Ngayon, pag sinobrahan mo ng lagay ng pagkain, lalabas yung acid, pupunta dito, magkakaroon ng acid reflux. Yun ang sabi sa akin ng aking doctor. Mm. Yun. Kaya pag tapos nagkakaroon ako dito ng acid, ayun, Ayun masama. Kaya minsan parang, na. Nasusuka. oo, ganun. Kaya umiinom po ako ng hot water. Dapat hindi ako kain Kaso nga nagugutom naman ako. Oo, Every 2 hours ako dapat kakain lang. Lakas kumain na Hindi ito. nga maganda ngayon ang aking diet Mm. Yan. Dapat, babaguhin ko to. Promise. Next week. Kailan? Hindi, pagkatapos ng Thanksgiving. Kasi maraming kainan Maraming kainan. Pero tumaba ako. Tumaba ako ng mga 2 pounds. Alam niyo kung ano na ang bigat ko ngayon. Sa pounds Pounds. Kilo. Pounds nga, hindi ako marunong sa kilo Mm. 88.6 pounds. Ba? Divided by 2 ba yun? Pag kilo? I think so. So, 40-something kilos siguro. Ayun, dati 86 lang Dati umabot pa ako nung sobrang payat ko. 80 na lang yata. Grabe. Yung mga pantalon ko nalalaglag. Ngayon, di naman ako makahinga. Ayun. Pag sobrang, bawal sa akin yung okay na yun yung ganitong katawan ko. Pag tumaba pa ako ng konti, Away na. hindi, yung mga damit ko, hindi ko na maisusot. Kasi extra small ang damit ko. Pag tumaba pa ako, mahirapan na akong hihinga. Kasi nga, meron pa akong scoliosis. So, parang naiipit yung aking lungs. Ayun. Kaya, hindi ako pwedeng dumami ng kain. Di ba si Slala? Ayun. Dito masakit. Parang nahihirapan akong huminga. Ayun. Nagkakaroon ako ng mga palpitation. Kaya, hindi ako pwedeng tumaba. Okay. Teka, hinahanap. Wala pa rin? Eto na. Teka. Andyan na. Saan na ba? Humina daw ang sound natin. Can you hear us? Sandali lang po kasi nire-reboot yung... Ayan, okay na. Ayan, hello, hello, hello. Naririnig niyo na po kami? Yes. Okay na? Mm-mm. Teka, tingnan Nilakasan ko na. Nilakasan mo na? Oo. Hello, hello? Okay. Ayan na, malakas na siya. Siya yun Tikas Malakas ulo mo na. Kulit, kulit mo Ay, inaaway mo ako? Hindi. Kala ko Eh. Ayan na si Pastora. Pwede na. Ayan, ito na. Tinatawagan ko na. Okay, Pastora. Calling na po kayo. Hello, Sister Nelda de Castro. Kamusta na? Kumusta po? Kumusta na si Pastor James? Kumusta na po siya? Sana'y okay na siya ngayon. Ito na. Pagaling ka, Pastor. Oo. Pati Okay. si Jeremiah. Si Jeremiah still sick? Oo. Oo. Ano ba yan? Ayan. Okay, ayan na siya. Ayan na. Ay, hello, Pastora. Kumusta po? Sa inyo dyan, Sir Ramon, Ma'am Karim. Bless na bless po. Praise Pastora God. Mary Grace. Oo. Ay, Pastora Mary Grace. Oo. Pastora Mary Mary Jane. Oo, Mary Gray. Mary Jane. Nakakalimutan ni Papsi ang pangalan ko. Hindi Mary kasi, Jane. na-starstruck kasi ako pag nakikita ko yung niya. Yung kagandahan niya. Parang hindi ako makapaniwalang pastore. O, diba? Ang alam ko, model to eh. Oo. Oo. Lilipat na Model po. tayo ng Panginoon, Papsi. Oo. Lilipat na po ako ng church. Doon na lang ako sa church ninyo mag-church. Opo, you're welcome po. Ayoko na kay Pastor Sani. Iwanan ko na sila. Pero sabi ng Panginoon kung saan kayo tinalaga na
simbahan, doon ka manatili hanggang magpakailanman. Amen. Ganun ba yun? Mhm. Opo. Hindi magkadugtong ang buhay namin eh. Ah. Para bang mas mabibigas ako sa inyo eh, dahil mas maraming pumupunta siguro sa church ninyo. Saan po yung church ninyo? Dito kami sa Sir Ramon sa Bohol. Oo, punta Buhol. punta ka sa Buhol. Carmen Bohol. Dito na lang kami sa Layo. dito na lang ako mag-church. Dito tuwing linggo mag-eroplano ako papunta dyan sa inyo. Sa Bohol po kayo? Pwede rin po, God will provide. Saan, Po? saan yung Bohol? Yung ba yung maraming Ah, bundok? part po. Opo. Oh, Chocolate Malapit Hills. po yung church namin sa Chocolate Hills. Yun. wow, ang ganda pala dun. May Oo. tourist spot sa kanila. Oo, Bohol. Opo. Oh, naku, pasensya na kayo. Masyal din kayo dito minsan. Oh, Sir Ramon, Ma'am Karin. Sige po. sige. Yeah, maganda. Lalo't pag retired na, Ah. pwede nang pasyal-pasyal. Ano pangalan po ng church? Jesus Reigns Global Ministry po, Sir Ramon. Jesus Race Global Ministry. Sige, mag-a-apply ako yung sound engineer, technician, ganon. Para Yes po. ayan. Kasi nangailangan po talaga kami ng worship team pa, yung ng drums. Oh. Pero kulang pa po ng Yung mga mga gamit, yung mga instruments. mga mga gadgets. instruments mga po. equipment nila. Equipment. Oo. Mhm. Sige. Naku. Equipment, kulang pa po. Ayan. Ayan yun. Pagka, na nakapasyal tayo dyan. Titing- Bohol, maganda rin Yes dun. po. Mm. Oh, yung chocolate. Oo, hills. maganda po dito. Kayo ba yung church Yes, niyo chocolate doon mismo hills. sa mga malapit doon sa yung mga Opo, chocolate, Sir Ramon. chocolate Mga, hills ba yun? mga 20 minutes malampasan namin yung Chocolate Hills at doon na po yung church namin po. Abang ganda. Pero nakakapunta po ba dun sa Chocolate Hills mismo? Or tatanawin lang? Mm. Makakapunta po mismo, Ma'am Karim, kasi may yung sasakyan po na gagamitin nyo pag makakaakyat po mismo doon sa bundok. oh, Doon mismo. pala. sa Wow. Pero Paakit- maliliit lang Aakyat po yun. yung sasakyan. Maliliit lang yun. Mga van, ganun po. kailangan ng yun para makaakyat. Kasi Yes po. matirik Mag-hire po kayo ng mga tourist van or Oh. kung may sasakyan po kayo, mas maganda po. Nako, hindi pala pwedeng bisikleta, no. Hindi po kasi talagang mataas po yun eh. Ay, hindi pwede kasi pag sinama ko si Rejoice at si Eka, itutulak nila ako pataas ganun eh. Baka mga Pwede yayat po yung dalawa. Sir Ramon, pwedeng maglakad po pero mapapagod lang po tayo kasi talagang yung daanan, aakyat ka po. Matirik ba ang tawag doon? Oh, mataas. Masirik po, Sir Ramon. Opo. Nako. Pero very exciting pag ikaw ay naglakad kasi makita mo talaga yung view. Oh. Wala daw sound. Opo. Sinong wala pong sound kami pa? Naririnig niya tayo eh. Ayan, oh. Ay, oo nga no. Oh, naririnig niya. Nagkakarinigan naman So, tayo. yan sa inyo malamig ang klima diyan pagka Yes po, Sir Ramon. Oh, malamig. Sa ngayon po, meron pong darating daw na bagyo pero praying na nalusaw na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Oh, yan sigurado yan. Para pakikinggan niya yan. Lalo pag ganito magpapasko mahirap ang umuulan. Mas exciting yung malamig ang simoy ng hangin. Mhm. Tapos kapaskuhan. Feel na feel mo yung Pasko. Pastora, pasensya na Amen po po. sa Biglaan. alam niyo naman kasi May sakit po si Pastor James. oo. At saka yung title po ng Opo. inyong topic ay ano ba ito? Nako, nakalimutan ko na. Sinulat ko eh. Ayun. Preserve blameless unto the coming of Jesus Christ. Oo, ganda. Ayan. Yes Parang po. sino ba nagturo sa atin yan? Si Si Brother Tus? Parang kadugtong sa
ata ni Brother Tots. Yeah, yan po. Brother Toots. O, kasi nakinig po din ako doon Aba, sa... talaga? Oo, nakinig siya na si Napapanood niyo Pastora. pala ang cross-culture. Oo. Dito. Mga deep dive po, yung mga deep study ang ginagawa nila parati. Paminsan-minsan makatikim naman yung ating manonood ng mga medyo malalalim na teaching kasi usually yung mga naririnig nila, matagal na kasing mga Christian o nakakapanood o ng ating programa, paminsan-minsan naman makatikim naman ng solid food. Ayan, para baga Yes po. na ano nila, natututo na sila ng mga malalalim na pag-aaral. Ayan. Sige, Yes po. Pastora, imposanan po natin itong inyong topic na ito. At ako'y excited dito sa inyong topic ngayon. Yes po, Sir Ramon, Ma'am Karim. So bago po tayo mag-umpisa, babati po ako sa lahat ng mga tagapakinig ng iRadio LA, dyan sa LA and dito sa Pilipinas. Good evening po sa inyo, Sir Ramon, Ma'am Karim, and good afternoon po sa ating lahat dito po sa Pilipinas. Pinagpalang araw po sa ating lahat. So bago po tayo mag-umpisa, manalangin po tayo. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Nandito po kami, Ama, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Tinataas namin ang pangalan mo. Yes, Lord. Pinapapurihan namin ang pangalan mo, Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa araw na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami at nandito na naman kami, Panginoon, nagkakaisa sa iRadio Yes, Lord. LA, Panginoon, na mag-aral sa iyong banal na salita, Panginoon. Dalangin ko, Ama, na ikaw ang manguna sa lahat, Panginoon. At bago kami mag-umpisa, Panginoon, kalinisan mo ang isip at puso namin, Panginoon, para yung salita mo, Panginoon, na pag-aralan namin, titi mo sa aming isipan at puso, Panginoon. At Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanan na nagagawa namin, Panginoon. At Lord, humihingi kami ng tulong sa iyo mula umpisa hanggang matapos kami, Panginoon. Puspusin mo kami sa iyong banal na espiritu, puspusin mo kami ng kagalakan, puspusin mo kami, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, para, Lord, magsama-sama kami, Panginoon, na masaya at masigasig, Panginoon, na makinig sa iyong banal na salita, Panginoon. Dahil ito yung pagkain namin, Panginoon, na kailanman hindi kami magugutom, Panginoon, at ito yung magbibigay ng pag-asa sa buhay naming lahat, Panginoon. Yes, Kaya, Lord, salamat sa pagdinig mo sa aming panalangin, Panginoon. Lahat ng papurit pa sa salamat sa iyo lamang, Ama, Anak, Espiritu Santo, kaming lahat magsabi ng Amen. So, yun nga po, yung inano nyo po kanina, Sir Ramon, yung title po ng ating pag-aaralan po ngayon ay Preserve Blameless unto the Coming of our Lord Jesus Christ. So kung magtatanong po ako sa ating lahat, kung sasabihin nating preserve, ano po ba yung pagkaintindi ninyo doon sa preserve? Di ba pag may mga preservative na pagkain ay talagang preserve mo yan ng ilang araw or yung matagal na para lalo na sa pagkain kung ano i-preserve mo yon at yung lasa, malalasahan mo ng maayos yung lasa niya kung na-preserve yung isang bagay na yun. Mhm. So, ganun po yung buhay natin na panatilihin nating walang kapintasan, kung sa Tagalog po. Panatilihin nating walang kapintasan ang ating buhay sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Lagi nating tatandaan ang ating Panginoong Hesukristo ay babalik para i-judge yung buhay at yung mga patay. So ang teksto po natin, mga kapatid, ay sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 22 to 23. Basahin ko po sa English. Abstain from all appearance of evil. 23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Panginoon, salamat sa salita mo. Alam namin, Lord, na pinalanginan mo na ang iyong salita sa araw na ito, Panginoon. Amen. So, yun po yung gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Hindi lang po yung lagi tayong nagsisimba lagi. Magsimba ka, uuwi ka. Magsimba ka, uuwi ka. Pero yung pag-ano mo sa sarili mo na panatilihin mong
walang kapintasan yung buhay natin. Kasi araw-araw tayo nagkakasala, Sir Ramon and Ma'am Karim. Kaya yung sa ano natin, kailangan tulungan natin yung sarili natin. Paano ba natin tutulungan yung sarili natin? How to preserve blameless or clean spiritual life. Paano ba natin daw i-preserve yung buhay natin na walang kapintasan at malinis? Lalo na yung spiritual life natin. Kasi yung spiritual life natin, yun po yung tinitignan ng Diyos po sa atin. Yung physical, makikita ang ganda mo. Di po ba? Nagpapaganda tayo, naliligo tayo araw-araw, malinis tayo, mabango tayo. But how about our spiritual life? Kumusta po yung spiritual life natin? So basahin po natin sa 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 19. Sabi niya po dito sa English, kapatid, rejoice evermore. Ayan. Salamat sa buhay ni Ma'am Rejoice kasi siya yung nag-invite po sa akin. Nandito siya ngayon. Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Verse 19, quench not the spirit. Yun po yung gusto ng Panginoon na gawin natin sa buhay natin. Tanong, meron po akong tanong ngayon. Palagi ba tayong nananalangin? Yun yung tanong eh. Minsan, pag busy tayo sa trabaho natin, babangon na lang tayo, we forget to pray. No, makalimutan natin magpasalamat sa Panginoon na binigyan pa tayo ng panibagong buhay. No. Kasi nagmamadali na, gahol na tayo sa oras, hindi na tayo nag-thank you kay Lord, hindi na tayo nananalangin sa Panginoon. Kaya lagi natin tandaan, sinabi sa salita ng Diyos ngayon, lagi natin tandaan ang buhay ay hindi laging masaya. Meron tayong mararanasan na mga problema, kalungkutan, mga sakit, taggutom, or gera. No? Makikita natin ngayon sa Israel. Nagkaroon ng gera doon. Kasi kawawa yung mga naapektuhan yung mga inosenteng mga tao. Kaya hindi natin namamalayan ang mga darating na pagsubok sa buhay natin. Kaya be ready. Ready lang tayo. Paano tayo mag-ready? Sa pamamagitan ng panalangin. Kaya need lagi tayong manalangin, mga kapatid. Kasi sinabihan tayo ng Panginoon sa 1 Thessalonians chapter 5, 16. Diba? Maraming kalungkutan, maraming problema, marami tayong mararanasan ng mga kapighatian sa buhay. But the Lord encouraged us this morning that we need to rejoice evermore. No? Maging joyful lang tayo. Maging joyful tayo, pray without ceasing, manalangin tayo na walang patid. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. In everything, give thanks. At sa lahat ng mga nararanasan natin, always remember na ang taong sumusunod sa Panginoon, kalakip sa pagsunod natin sa Panginoon ang mga pagsubok. Walang anak ng Diyos na hindi sinubok ng Panginoon. Kasi yun yung way niya para matest niya ang bawat isa sa atin kung totoo nga ba na mahal mo ang Panginoong Hesukristo na nagligtas sa buhay natin lahat. Kaya yun, sabi niya, give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. And one more thing, sabi niya, quench not the spirit. Kasi alam niyo po ba kung bakit tayo nakaka-rejoice, why we can pray, why we give thanks to God? Because of the Holy Spirit. Kung wala yung power ng Holy Spirit na kumikilos po sa buhay natin, we cannot do anything. Kaya sabi niya, quench not the spirit. Sabi nga niya doon sa Bible, no? Sabi niya, mas maigi pang salitaan mo ng masama ang pangalan ng ating Panginoong Jesus kaysa masaktan mo ang Holy Spirit sa buhay mo. Kasi ang Holy Spirit, yun yung nagbibigay ng guide sa atin, yun yung nagbibigay sa atin ng kalakasan para
makalaban tayo, ma-preserve natin yung life natin blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. So kailangan natin ang panalangin. Kailangan natin ang mag-rejoice. Kailangan natin ang magpasalamat lagi sa Panginoon. Lagi nating tatandaan, hindi laging masaya ang buhay. May darating na lungkot, may darating na problema, may sakit na darating. Amen po ba? Kung may sakit na darating, anong gagawin mo? Magpapadoktor tayo, magpapa-check up tayo, at mag-maintain tayo ng gamot. Kaya kailangan ang tulong mo sa sarili mo, kapatid, panalangin. Darating ang taggutom. Sometimes, mawawalan tayo ng mga blessing. Kasi tinuturuan din tayo ng Panginoon na makontento kung anong meron tayo. Kasi minsan ang tao, walang kakontentuhan. Hala, kain ng kain hanggang na high blood na. Di po ba? So yun ang natin, kaya minsan may darating mga taggutom para turuan tayo ng Panginoon. I don't know if every one of us here natutong mag-fasting. Kasi, di ba ang atong Panginoong Hesukristo, nung bago siya sumabak sa pagsubok na kanyang haharapin dito sa mundo, nag-prayer and fasting siya for 40 days. Tayo nga lang, isang araw, ilang oras lang ang gusto ng Panginoon na manalangin tayo 1 hour. Pero minsan hindi pa natin nagagawa straight na 1 hour ang pagpanalangin. Putol-putol pa. Kaya grabe. Kaya need talaga natin ang manalangin. At meron po akong 4 na isi-share po sa ating lahat. Mga kapatid, kung ano yung kondisyon, kung ano yung mararanasan natin, anong gagawin natin kung lagi tayong manalangin. Number 1, devoted in our prayer. Kailangan devoted ka lagi, kapatid, sa panalangin mo. Bakit ka maging devoted? Ang magiging devoted na sinasabi, loyal ka. Tapat ka sa mga panalangin mo sa Panginoon. Sincere ka sa mga sinasabi mo sa Panginoon. Sincere ka doon sa mga dinudulog mong panalangin mo sa Panginoon. Because prayer can help you to fight temptation. Alam niyo po ba, kahit nasa gilid-gilid, ang temptation ay always around. Nandyan lang sa paligid natin ang temptation. Pero if you are a prayerful people, lalayo yan. Hindi ka matitempt kasi alam mo na madudungisan yung buhay mo pag madadala ka sa temptation ng mundong ibabaw na ito. Alam niyo po ba, dito sa mundo, lahat ng temptasyon nandito. Tayo na lang na tagasunod sa ating Panginoong Hesukristo ang umiwas sa tukso. Kaya nga kailangan natin devoted tayo in our prayer to fight temptation. To fight temptation. Alam niyo po ba, minsan, nagtataka ka, bakit gano'n? Hindi ako nakapag-pray ng maayos. Because, Satan limiting our prayer. Limitahan ni Satanas yung panalangin natin kung meron pang nakikitang dumi, kung meron pang nakikitang dungis sa puso natin, sa buhay natin. That's why Jesus limiting our prayer. No, lilimitahan niya yung mo na manalangin sa Panginoon. If you only pray when you have problem, there is problem come. Tignan mo pag ang tao, saka lang manalangin niyang ng todo-todo pag may nararanasan na siyang problema. Pero pag nakuha na naman yung gusto niya sa Panginoon, okay na naman siya. Hindi na naman siya nagsisimba sometimes kasi nakuha na niya yung gusto niya eh. Tama po ba ako? Mostly, ganyan ang mga Christians. At hindi lang mga Christians, yung how much more yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. They only want the blessing from God. But if they take the blessing, wala na naman sila. Mawawala na naman sila. Enjoyment na naman ang ginagawa nila sa buhay nila. But we Christians, matured Christians, kailangan matured na tayo because last days na to. Malapit nang darating ang ating Panginoong Hesukristo. No?
Kaya sabi niya doon, ang matured na Christian, prayerful yan. Kasi ang matured na Christian, kahit maraming problemang dinaranas sa buhay, pag prayerful yan, magiging victorious tayong lahat. Amen po? Kaya nga sabi niya dito, if you only pray when you have problem, there is problem come. Saka ka lang naman manalangin pag may problema ka. Pero pag wala na naman, okay ka na naman. Oh Lord, mamaya na ako manalangin sa iyo, Lord. Busy ako ngayon, Lord, kasi binigyan mo na ako ng business ko, Lord. Saka na lang, Lord, mamayang gabi na ako manalangin, Lord, ha, please lang. Diba? Ganon tayo sometimes. So basahin po natin, sabi nga niya doon sa James chapter 1 verse 12. No? Salamat sa Panginoon. Sabi niya dito sa James chapter 1 verse 12, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Amen po ba? So, mapalad daw yung mga tao na endure temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life. Kaya yung mga taong umiiwas sa temptation, marireceive natin yung crown of life. Kasi yun yung gusto ng Panginoon eh. Umiwas tayo sa kasamaan. Panatilihin nating malinis ang ating buhay hanggang babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Pastor, paano nga ba? Paano bang gagawin namin para manatiling malinis? Nandito tayo sa mundong ibabaw na ito, maraming ang sulsol, maraming temptation. Kaya nga sabi niya doon, Blessed is the man that endureth temptation. Sabi niya, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised that love him. Kaya yung nakaka-receive ng crown of life, yun lang, at yung makaka-receive ng promise ng Panginoon, yung mga nagmamahal ng tapat sa Diyos. Yung iwasan na madumihan, iwasan na may kapintasan ang buhay natin. Yun ang gusto ng Panginoon sa ating lahat, mga kapatid. Offer our body as a pleasing sacrifice. Alam niyo po ba, hindi yung mga trabaho natin ang gustong i-offer natin sa Panginoon, but our body. Yung katawan natin. Yung katawan natin, ang gusto ng Panginoon na offer our body as a pleasing sacrifice. Bakit ang katawan natin ang hiningi ni Lord na is-offer natin as a pleasing sacrifice for Him? Dahil ito yung ginagamit ng Panginoon for us to minister people. Ito yung ginagamit ng Panginoon, itong katawan natin. Ang ginagamit ng Panginoon na makita as a role model ng ating Panginoon. Dito makita yung light and glory ng Panginoon for us na totoo nga na tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Di po ba? Huwag nating gagawaan ng kung ano-ano ang ating katawan. Diba, yung mga iba nagtatattoo, yung iba kung ano-ano yung ginagawa nila sa katawan nila. Always remember, offer our body as a pleasing sacrifice to the Lord. Banal at kaaya-aya sa ating Ama na nasa langit. Dahil ito yung ginagamit ng Panginoon na makapag-minister tayo, makita ng mga tao, hala, ang ganda naman niya, nag-shine yung glory ng Panginoon sa kanya. At nakikita yung character ni Jesus Christ dito sa buhay natin. Amen po ba? Sa 1 Samuel chapter 12 verse 24. Magbasa po tayo ng Bible natin. Sunod po kayo sa akin kung meron po kayong Bible. Kaya importante na pag nag-aral tayo dito sa iRadio ng salita ng Panginoon, kailangan may Bible po kayo. Hindi lang po yung nakikinig. Kung merong Word of God na inaano ng mga preacher, kailangan mag-open din po kayo ng Bible nyo para mabasa nyo din na totoo yung mga prinipreach na Word of God ng mga pastors dito sa iRadio. Kaya sabi niya dito sa 1 Samuel chapter 12 verse 24, Only fear the Lord
and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done for you. Amen? Kaya sabi ng Panginoon dito, only fear the Lord. Ang tao na makapag-preserve blameless sa kanyang buhay, kailangan may takot tayo sa Panginoon. Ang tao kasi minsan, walang takot sa Panginoon. Kaya nagagawa ang gusto niyang gawin. Even we are Christians. Sometimes malihis din pa rin tayo. Kasi minsan, mas umaano yung kagustuhan natin, yung will natin, rather than the will of God. Pero God encourages us this morning in 1 Samuel chapter 12, verse 24, only fear the Lord and serve Him in truth. No? Mag-serve tayo sa Panginoon ng katotohanan. With all your heart, puso ang tinitignan ng Panginoon, kapatid. Sino? For consider how great things He hath done for you. Amen po? Kaya fear the Lord, serve Him with all your heart, and yun yung makakaano tayo na ma-preserve, blameless yung buhay natin. Magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. And one more thing, the Lord encourages us this morning, pray without ceasing. Pray without ceasing. Sabi niya sa 1 John chapter 5 verse 14, 1 John chapter 5 verse 14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Kaya lagi nating aanuhin sa Panginoon, Lord, not my will, but your will be done in my life. Yun ang gusto ng Panginoon po sa buhay natin. Lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Amen po? Panalangin na pre-preserve blameless ang buhay natin through our sincere prayer to God. And yung devoted na panalangin mo sa Panginoon. Sabi niya sa James 1:5, pray more, pray without ceasing. At sabi niya sa Philippians chapter 4, verse 6, mga kapatid, Philippians chapter 4, verse 6, be careful for nothing, but in everything by prayer. Ingatan daw natin ang lahat sa pamamagitan ng panalangin. And sabi niya dito, in supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. So sa panalangin lang natutugunan yung supplication and petition natin sa Panginoon. Amen po. Sabi niya sa Romans 1 chapter 1 verse 16, I never ashamed to preach the gospel. Kaya salamat sa Panginoon dito sa programa na ito, iRadio LA, na nag-invite po kayo ng mga preachers, mga pastors to preach the Word of God to this program. Pagpalain po ang iRadio LA, USA and Philippines and throughout the world. Kasi naipapalaganap, naipapahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan sa programa na ito. Maraming nakakapakinig, maraming natatouch sa mga preaching ng mga pastors na itinalaga ng Panginoon na maging pamilya dito sa iRadio LA. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon. Kaya I never ashamed to preach the gospel. Amen po? Kaya hindi po tayo nahihiya na i-preach ang gospel ng Panginoon because the word of God is very important to the life of every people. Ang salita ng Diyos, kapatid, ito yung tinapay na hindi magugutom ang mga tao. Ito yung tinapay na binigay ng Diyos na mabago ang ating buhay. Amen po? Kung kasama natin ang Diyos, ito yung ito yung kasabihan ko sa buhay ko. Kung kasama natin ang Diyos, walang kayang kumalaban sa atin. Amen po ba? Sino bang may kayang kumalaban sa iyo kung kasama natin ang Panginoon? Kung dala-dala natin ang salita ng Diyos wherever we go, whatever we do, meron yung salita ng Diyos na dala-dala natin. And always remember, if we preach the Word of God,
it will not goes back to God empty and void. Merong mababago yan na buhay ng tao. Yung mga nakikinig, i-analyze nila yung salita ng Panginoon. Kaya imposible na walang mabago sa buhay ng isang tao kung makapakinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Pag ako nakikinig ng mga preaching ng mga ano dito sa iRadio, I noted it. Sinusulat ko yan. Kasi pwede rin naman nating i-share sa church natin yung mga tinuturo ng ibang mga preacher eh. Kaya inininote ko yan. Kaya lahat tayo na nakikinig dito, hindi lang po yung makikinig, kailangan mag-note po kayo. Kasi someday soon, sa churches kung saan kayo tinalaga ng Panginoon, tatayo at tatayo kayo na mag-preach ng Word of God. Lalo na sa iyo, Sir Ramon, Ma'am Karim, hindi pwedeng, kailangan mag-preach kayo ng Word of God doon sa church nyo. At one more thing, kung sinabi ng Panginoon, tatayo ka na, tatayo ka. Kasi in obedience, doon ka maging fruitful. Doon maging fruitful ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya, kung kasama natin ang Diyos, walang kayang kumalaban sa atin. Amen po ba? Kaya magbago tayo, huwag natin hayaan na sadlak pa rin tayo sa kasalanan. Sayang! Ang dami natin pinapakinggan na Word of God dito sa iRadio, sa church natin, pero sadlak pa rin tayo sa kasalanan, sa galit, sa puot, sa inggit, no? 'Di ba? Minsan hindi mo na bantayan yung sarili mo dahil nga kulang ka sa panalangin. Papasok, kapatid, ang galit. Papasok ang puot, papasok ang inggit, papasok ang mapagmataas na pag-uugali dahil ang mga ito ay kasalanan. Naggalit ang Diyos sa mga kasalanan na ito. Kaya huwag kang magtaka. Minsan nagtataka ka, Lord, bakit wala pa yung pinanalangin ko? Lord, please naman, sagutin mo naman, Lord. Kahit pa siguro, magkukumahog ka, hiyak ka ng iyak. Na gusto mong ibigay ni Lord yung hinihingi mo sa Kanya. Kung meron pang kasalanan dyan sa buhay mo, inggit, puot, no? At yung di ka magpatawad, at yung mapagmataas ka. Always remember, naging prideful si Satan. No? Mapagmataas siya, hindi siya nagpakumbaba sa Panginoon, kaya pinarusahan siya ng Panginoon. And always remember, ang tao, pinatawad tayo ng Diyos through Jesus Christ. But the only one person that God never forgive, only Satan. Kaya itinapon niya doon sa impyerno. Kaya si Satan, overtime siya na mag-recruit ng mga kaluluwa na madala niya sa kanyang kaharian. That's why the Lord encourages us this day, my dear brethren, be prayerful, rejoice forevermore. Be thankful to God. Na kahit meron kang dinadaanan na pagsubok sa buhay, magpasalamat ka lagi sa Panginoon. And always remember na bakit hindi nakakarating ang mga panalangin natin sa Panginoon. May naka-block na kasalanan. Alam niyo po ba? Di po ba pag may butas ang timba, anong gagawin mo doon sa timba para hindi lulusot yung tubig? Di ba, aanuhan mo yan? Lalagyan mo ng epoxy or yung pangtapal para yung tubig, hindi siya lulusot doon sa butas. Ganon din ang buhay natin. Kasi kung may mga butas na makikita ang kaaway sa buhay natin, kahit katiting lang na butas, kapatid, papasukan at papasukan tayo ng kaaway. Kaya sabi ng Panginoon, be prayerful. Pray without ceasing. Kaya hindi natin natatanggap yung mga panalangin natin minsan. Balakid ang kasalanan. Kaya magbago tayo. Huwag nating hayaan na guluhin ng kaaway yung isip at puso natin. Stand to the truth. And the truth that is Jesus Christ. Number 2, dedicated. Dedicated ka sa mga ginagawa mo. Devoted
to your task. Ano ba yung trabaho mo? Sa physical, dapat devoted ka, honest ka, loyal ka. And even sa spiritual, the more nagugulan mo na honest ka, loyal ka, integrity, sincere ka sa mga ginagawa mo in your spiritual life. Number 3, we need to help other people, physical man and spiritual. Amen po ba? Ikaw, ang ganda na ng buhay mo. Grabe yung business mo. Grabe lahat ng meron na sa'yo. Pero hindi man lang kakayang tumulong sa ibang tao. Natandaan nyo yung yung rich man and the Lazarus? Yung rich man at saka si Lazarus. Mayaman siya. Si Lazarus, nandun lang siya sa ilalim ng lamesa ng rich man. Pinupulot niya yung mumog ng pagkain ni rich man. Pero pagdating, nung pumunta sila sa langit, saan napunta ang rich man? Doon sa impyerno. Yung poor na si Lazarus, pumunta doon sa bosom ni Abraham. Amen po. Kailangan dedicated tayo. Amen po. Number 3, we need to help other people, physical and spiritual. Basahin po natin sa Hebrews chapter 3. Kaya, praying na napakinggan natin ito, kailangan gugulan natin na anuin yung buhay natin na maging prayerful. Sabi niya po dito mga kapatid sa Hebrews chapter 3 verse 13, be exhort one another daily, while it is cold today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Kaya, wag tayong magpakalulong pa sa kasalanan. Ang tao sumusunod sa Panginoon, kailangan labanan mo. Kailangan ma-overcome mo yung temptation na yan sa buhay mo. I don't know what is the temptation kasi ito yung message ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano pa yung meron sa iyo na natetempt ka lagi, na sometimes very ka sa pag-serve mo sa Panginoon, but sometimes nahihila ka dahil dyan sa temptation na yan. I declare na mapalaya ka dyan, kapatid. Kasi sayang yung sinasabi natin preserve blameless if there is something wrong inside our heart. Sayang. Ang tagal mo ng Kristiyano pero meron pa rin lunang nakasalanan dyan sa buhay mo. Sayang. So we need to dedicated, and we need to help other people. How to help other people? Evangelism. Preach the word of God. Kaya itong nandito sa iRadio, this is one part of evangelism. Hindi tayo pumupunta sa bahay-bahay, but we preach the word of God in this program. So nakakapag-evangelize tayo. Maraming taong nakikinig, nakikita ko Marami nang nai-invite, yung mga na-invite natin ng mga souls, nakikinig na sila. So this is the one, we need to help other people in physical and spiritual. Amen po ba? Physical, why? Minsan meron tayong mga regalo dito sa iRadio. Meron tayong mga papremyo. That is physical. Natutulungan natin sila sa physical na pangangailangan, pambili ng gatas, pambili ng bigas, pambili ng ulam, that is physical. Amen po ba? Nabibigyan natin sila ng damit, nabibigyan natin sila ng bigas, even small thing that can help physical needs of the people. And one more thing, spiritual. Yun yung spiritual, pagpapalaganap, pagpapahayag ng salita ng Diyos dito sa iRadio. This is one part of the evangelism. God bless po. And sabi niya dito, sa Luke 16:15, sumobra na ba ako sa oras? Sabi po dito sa Luke 16:15, mga kapatid, mag-open po tayo ng Bible natin. Kumain tayo ng salita ng Diyos. Alam ko, gutom na po tayo, pero mas masarap kainin yung salita ng Panginoon. Sabi niya, Luke chapter 16 verse 15, and he said unto them, you are they which justify yourselves before men, which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God.
Kaya sa buhay natin, always be humble. Huwag nating iaano yung sarili natin, mas magaling tayo sa kanya, mas mas matalino ako sa kanya, magaling akong preach ng word of God sa kanya. No. Huwag po nating gagawin yon. Every person na ginagamit ng Panginoon, we need to respect and honor them. No? Kasi yun ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? So, we are Christians written that Jesus exists, meaning we are the model. Kailangan makita na tayo ang model. And paano model? Hindi yung magrampa. Hindi yung magrampa ka like our Miss Universe karon. Yung Miss Universe ngayon na grabe yung pagrampa ng mga Miss Universe. Hindi po ganon. Kundi we are the model. Tayo yung modelo makitaan ng right behavior, right attitude ng mga tao. Kasi tayo yung nakaharap. Tayo yung ginamit ni Lord na ministers niya ng kanyang salita. That's why we are the model of all the people in this world. Sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 16. It says here, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Di po ba? At sabi pa niya dito, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So sino ba nga naman, di po ba pag nagsindi ka ng ilaw or kandila pag brown out, di ba ilalagay mo doon sa tamang patungan para mailawan ang lahat ng mga madilim sa loob ng bahay. Hindi mo ilalagay doon sa ilalim ng lamesa. Kasi pag ilagay mo doon sa ilalim ng lamesa ang kandila na sinindihan mo sa brown out, yung ilalim lang ang maiilawan, yung buong bahay ay madilim pa rin. So ganun yung buhay natin. Those people who serve Jesus Christ, magiging tayo ang light and salt ng ating Panginoong Hesukristo sa mga tao dito sa mundong ibabaw nito. We are the light and salt of Jesus Christ throughout the world. Amen po ba? Kailangan devoted tayo, we must be loyal, tapat tayo, dedicated tayo, integrity, sincere tayo, help other people through our blessings, no? Pag bless ka, tumulong ka sa kapwa-tao mo. And kung ikaw ay marunong lang mag-ano ng salita ng Diyos, wag mong hayaan na hindi ka makapag-preach sa kanila ng Word of God. That is evangelism. Amen po? Conclusion. God never forget our works. Hindi nakakalimutan ni Lord yung mga ginagawa natin. Kaya sabi, let your light shine to all men so that the Father will glorify in heaven. Mag-glorify yung Panginoon sa mga ginagawa natin. Last verse, kapatid. Ito yung iiwanan ni Lord po sa atin. Sa Hebrews chapter 10, Hebrews chapter 6, verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Amen? Grabe si Lord, no? Which ye have showed toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Hindi po nakakalimutan ni Lord yung mga labor natin sa mga ginagawa natin sa Kanya. God is our great rewarder in all the works that we did to our Lord Jesus Christ. Yung mga ginawa natin sa kapwa-tao natin, nakikita ng Panginoon yan. And for sure, the Lord will reward you exceedingly and abundantly. God bless and yun po, Sir Ramon. Thank you. Nako, well said. Talagang Galing, Pastor. lahat Thank you. malinamnam. Lahat ng mga nabanggit ninyo. Especially dun sa parte na maidagdag ko lang na tayong mga Kristiyano ay pag may kasalanan o may hinihiling tayong, may prayer request tayo sa Panginoon, minsan hindi nagkakatotoo, hindi pinakikinggan. Kasi tama yun, ako ay sang-ayon sa nabanggit Yes, mo, po. Pastora, na kasi merong nakaharang na kasalanan.
Yes, May atraso tayo. Kumbaga sa magulang, yung anak humihiling, tay, bilhin mo naman ako ng ganito, ng pantalon o bagong sapatos, ganon. Eh may kasalanan ka sa akin, hindi ka umuwi ng maaga kagabi, nagpuyat ka o saan ka nagpunta-punta. Masama ang loob ng tatay, natural. Sa palagay mo ba, ibibigay yung gusto mo? Hindi. Paparusahan ka niyan. Yes. Kaya ang tao, minsan nagtatanong tayo, ba't hindi pinakikinggan ni Lord yung aking prayer? Kasi nga, meron tayong kasalanan, may atraso tayo sa Kanya. Kaya anong dapat Yes natin po. gawin? Humingi tayo ng patawad at baguhin natin yung maling gawain na yun. At siguradong Yes po. pagbibigyan tayo uli ng ating Panginoon. Kaya, yun ang isa pang bagay, Pastora, yung magpasalamat. Yes po. Ay, ang tao kapag natanggap na yung kanyang prayer request wala na yung thank you nakakalimutan na. At Nakalimot na. ganun nakuha na yung gusto, yumaman na siya o nakapasa na sa test o ano man yung kanyang prayer request niya. May pagkatapos ng lahat-lahat nakalimutan na ang Panginoon. Pagkatapos, pagdating Yes ng po. araw na naman na may kailangan na naman muli, hihiling na naman siya uli ngayon ng panibago. Hindi pa nagpapasalamat doon sa ginawa na naibigay na blessing sa kanya. Hihirit na naman ang isa. Kung sa ibang tao kaya magawin yan, na merong ibinigay na pabor sa'yo pagkatapos ay hindi ka man lang magpasalamat. Anong mararamdaman ng taong na gumawa ng mabuti sa'yo, ng pabor sa'yo? Natural, maiinis to. Walang kwenta palang taong tutulungan na ito Di ba? Yan ang sasabihin hindi man lang marunong magpasalamat. Di ba? Minsan may ganun nung nangyari na may tinulungan akong sa kasama ko sa trabaho. Ako pa nagsabing thank you sa kanya. Di ba? Para bang kasing yung tinulungan mo na siya, parang ako pa may utang na loob sa kanya na tinulungan ko siya. Sometimes ganun. Pero tayo naman nakakaunawa tayo. Sige, okay na lang yun. Kaya ganun din ang Panginoon. Kapag ang Panginoon ay humingi tayo sa Kanya at nagpasalamat, nagpapuri tayo sa Kanya, at tayo may komunikasyon sa Kanya, hindi ka pa humihiling, ibinibigay na kaagad yung gusto mong ng Yes mga po. prayer mo. Amen po. Ganyan ang Panginoon. Alam niya yung ating ang ating na kagustuhan, yung ating mga gusto niya yung ating mga panalangin. Kaya sa atin tama, Pastora, na pray without ceasing. Talagang tuloy-tuloy lang. Huwag tayong hihinto sa pagdarasal, ano man ang dumarating sa pagsubok sa ating buhay. Ganyan, ups and down yung buhay natin Pagka may problema Yes lang, po. tsaka lang nananalangin. Pero pag walang problema, wala na. Hindi na nakalimutan na ang Panginoon. Dapat, Nakalimot na naman. dapat tuloy-tuloy lang ang magpapasalamat, ang papuri, lalo magpapuri sa Panginoon. At syempre, yung merong changes sa buhay. May pagbabago. Kaya nga, preserve Christians. Di ba? Kinakailangan Preserve blameless. blameless. Kailangan meron tayong nakikitaan ng pagbabago. Ay, yan, Kristiyano ganito. Malaki ng pinagbago niyan. Dating manginginom, Yes po. dating palamura, dating babaero o anuman, nagdadrugs siya dating, ngayon ay hawak na niya ay Biblia. Di ba yung nakikita, Amen. tsaka yung karakter ng Panginoon, yung pagiging humble niya, nakikita mo sa kanya, sa katauhan ng taong na yun, na kung ano yung ugali ng ating Panginoon, yung karakter ng ating Panginoon, nakikita dito sa taong ito. Minsan nakakaranas tayo ng mga pagkakamali, natural, normal yan, na nagkakamali tayo. Pero meron tayong rebound, yung bangon uli. Huwag tayong magpapadaig Yes. na pag nagkamali ka, ibababa mo uli yung sarili mo. Lalo mo ilulubog yung sarili mo. Ay, asan na yung pinag-aralan natin noon, di ba? Dapat bangon uli. Yes. Magpatuloy uli tayo na baguhin natin uli. Ganun talaga Trial and error lang tayo sa mundong to. Hindi naman perfecto Basta ang nakikita ng Panginoon, nakikita niyang paunti-unti kang nagbabago hanggang sa ma-develop mo na ikaw ay totally nabago na niya. Yun lang ang gusto ng ating Amen. Panginoon. Ayan. Maraming salamat, Pastor. Talaga Thank you, ako'y Pastora. na-enjoy doon sa mga Wala pong question, Sir Ramon, Ma'am Karin.
Ayan. Walang nagko-question Wala, dito. Pastor, alam mo kasi yung bakit? Baka nagkakainan. Very clear yung... Pero very clear naman Very yung... clear. Very Kasi, clear po yung Ang inyong amen ano. po. oo. Alam mo ang tao, pag Amen. hindi nagtanong, ibig sabihin naintindihan. Pag nagtanong, Opo. hindi Medyo na. hindi siya Oo, naintindihan. oo, may mga ganon. Oo. In this point, yung mga naibanggit mo talagang Oo, detailed siya. Detailed. Detailed, oo. Kaya ako Amen po. kahit na may ginagawa din ako, nakikinig lang ako. Pero nasusundan ko lahat siya. Mm-mm. Kasi detailed nga. Amen. Yun, maganda yung inyong teaching. Talagang precise. Pastora, Ringin ang Diyos. oo, nako. Sana maulit muli, ano. Yes po. I am here na handang tumulong po sa Salamat po. sa programa po ng Oo, iRadio. maraming salamat po. Kasi nagkaroon ng sakit si Pastor James. Oo. Yung, Ipakasama na lang po sa prayer. paki-pray na lang natin siya. No? Kasi paputol-putol yung sakit niya. Pabalik-balik. oo, parang every week ano siya. Kasi Ay, lagi, ganun po ba? kasi nag-aaral Sige siya, laging napupuyat ng ano ba yung kinukuha niya? Yung, Ewan ko. Basta may- yung license niya para sa pastor. yung license niya para sa Oo. hindi local yung district. District license niya. So, lagi siya napupuyat. Kaya, tapos sa araw, nagtatrabaho pa siya. Kaya, siguro hindi kaya ng katawan. So, pag-pray natin, Pastora, si Pastor James. Ayan. Okay. Yes po. So, Sir Ramon, Luis, pwede akong ikaw na yung mag-closing prayer. ako na. Sige. Walang Opo. problem. Maraming salamat po. Okay. Thank you po. Okay. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. At Yes, Lord. itong araw po na ito ay kagustuhan mo, Panginoon, na magkaroon kami ng pastor na magbibigay ng bagong mensahe. Bagamat si Pastor James po ngayon ay nakaliban dahil meron siyang nararamdaman na sakit sa kanyang katawan, Panginoon. Ipuin niyo po ang kanyang katawan, Panginoon, in Jesus' name. Kayo po ang pinakamahusay na Amen. doktor at wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Salita mo pa lamang po ay gagaling na ang aming mga karamdaman. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe ni Pastor Mary Jane na naibahagi niya ngayong gabi. Talaga pong klaro po at malinaw po ang kanyang mensahe ngayon sa araw nito at lahat po ay nakaunawa sa kanyang message ngayong araw nito. Tunay po, Panginoon, na dapat kami ay magpurit, magpasalamat sa inyo, na dapat po kami ay laging nananalig at nakikipag-usap sa inyo, Panginoon. At siyempre, Panginoon, lahat ng ito ay wala pong katuturan ng lahat ng aming gagawin kung wala po kayo, Panginoon. Kayo lang po ang lagi namin sinasandalan, kayo po ang aming pinagkakatiwalaan, kayo lang po ang aming Diyos na aming malalapitan at kayo po ang aming Panginoon na nag-iisa lamang na dapat namin papurihan at pasalamatan. Muli, maraming salamat po, Panginoon. At ang lahat po ng mga nanonood ngayon sa iRadio, kung ano man yung pong kanilang mga nararamdaman ngayon o may mga problema sila, maging financial man ito, kayo na po ang bahala po, Panginoon, sa kanilang mga kahilingan. Ang aking hinihiling lang po ay sana po ang lahat po sa amin ay matuto pong magpasalamat at magbalik ng papuri sa inyo, Panginoon, na matuto kami na pasalamatan ang lahat po na inyong ginagawa para sa amin. Maraming salamat din po sa buhay ni Pastora Mary Jane at kanyang pamilya. Ang kanilang church din po ay hipuin po ninyo, palaguin pa po ninyo ang kanilang ang church nang sa ganun po ang kanilang mga kongregasyon ay lalo pong umusbong at marami pong matutunan sa inyong mga salita. Purihin po ang inyong pangalan, Panginoong Hesus. Ito po ang aming dakila sa inyong papuri pangalan in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. Amen. Thank you po. Grabe Thank ang you, prayer, Pastor. no? Ang sarap pag yung nakakarinig ka ng ibang prayer ng anak ng Diyos. Salamat po. At natuto rin po ako niyan dahil noong una hindi naman ako marunong mag-pray. Pero matututo ka eh. Alam niyo po ay marami sa atin dito sa iRadio na may nasubukan ako na pinag-pray ko siya na hindi siya marunong mag-pray. Pero sabi ko, kaya mo yan. Nakikipag-usap ka lang sa Diyos. Yun lang ang isipin mo, ang kaharap mo ay hindi basta Diyos,
pinakamakapangyarihang Diyos ang kaharap mo. Amen. Ganun Yes. dapat ang iyong feeling na Perception. ang kanyang perception dapat ganyan ang iyong ang nararamdaman mo. Talagang overwhelming yung spirit na kasi powerful God yan, So dapat ganun. In that way, alam mo niyo, natuto ako magdasal. Natuto ko, lalo't binigyan ako ng mga pagsubok ng Panginoon. Wala akong kakapitan eh. Wala akong malalapitan eh. May mga doktor, may mga tao, may lahat, may mga kayang tao, kaya kang tulungan, pero iisa lang ang Diyos na walang imposible sa kanyang lahat na hihilingin mo. Amen. Kaya natuto ako mag-pray. And naging effective ito na kapag ako'y nananalangin, ipinagkakaloob niya sa akin yung aking kahilingan. Okay. Kaya talagang I'm so grateful at Salamat. natuto ako magdasal. Pastora, maraming salamat po. Hanggang sa susunod muli. Maraming salamat din po, Opo. Sir Ramon, Opo. David. God bless po sa inyo. Bye-bye po sa lahat. Opo. Love you all with the love of our Lord Jesus Christ. Amen. Mwah, 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 mwah. Sige pa, bye-bye. God Bye bless. po. Okay. God bless po. God bless. Ayan. Pastora Mary Jane, maraming salamat po sa inyong naibahagi ngayong gabi. Talagang truly, ganda yung message niya. No? Ano nangyari sa akin, ayan, ayaw nang gumana yung aking, Mamaya mo na gawin. di bale. Okay. Alright, tayo magpapaalam na. Okay. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. At ilang araw na lang, ilang days na ako excited na sa mga mga sasali sa mga games natin. Anyway, ako po si Ramon Pascua. Corinne Pascua. At maraming salamat po and ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat. Kita-kita na naman tayo muli bukas. Sino mga kasama natin? Pastor Sunny. Bukas ang mga kasama natin. Alright, good night po. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.